Ang mga nangunguna sa kanilang panahon ay mga makapangyarihang bayani o isang sukdulang nilalang na higit sa lahat. Taglay nila ang isang mapanirang kapangyarihan na humihigit sa lahat. May isang hari noon na nagawang bumuo ng isang imperyo. Siya rin ang pinuno ng isang dakilang organisasyon. Sa buong kasaysayan, may mga naalala dahil sa kanilang mga gawa, pagtalo sa isang hari ng demonyo, pagpapagaling ng mga sakit, o simpleng pagiging makapangyarihan. Ngunit iniisip ito ng batang lalaki at nagngingit-ngit sa galit, naniniwalang ang lahat ng kwentong ito ay isang malaking biro. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao na puno ng puot. At ang batang iyon ay sinanay sa paraang gusto nila, simula sa edad na 10. Ngunit ang bata ay nauwi sa pagiging punching bag sa proseso, hinuhubog kung paano nila nais. Upang lumakas, ang mabuhay ay tunay na isang malaking sakripisyo. Maging ang magandang babaeng iyon ay nagpadama sa kanya ng tunay na kawalan ng pag-asa sa kabila ng kanyang ngiti. At sa gitna ng lahat ng kapitan, kinailangan pa rin niyang marinig ang mga bagay tulad ng, ang lahat ng ito ay para sa iyong ikabubuti, upang ikaw ay lumakas. Hindi bababa sa malapit na ang oras na magpapalom ka sa lahat ng ito. Sa lahat ng peklat na nakaukit sa kanyang kaluluwa. Upang iwanan ang demonyong lugar na iyon, ang mga hangkag na bayani. Ang batang ito na labis na nagdusa hanggang ngayon ay pinangalanang Davy. Siya ang nagmamay-ari ng nakakapanabot na paglalakbay na ito. Ang mga babae ay nanghihinayang na isa pa rin siyang mahirap na hamak. Dapat sana ay mas pinahirapan nila siya, ngunit hindi niya itinatago ang kanyang ginhawa. Sa kabila ng kanilang batang anyo, silang lahat ay mga matatandang nabuhay ng libu-libong taon. Dahil sa pagtawag sa kanila ng mga matandang mangkukulam, ang isa sa kanila ay sumiklab sa galit at winasak ang isang bato sa isang suntok. Sinubukan niyang saktan ang bata, sinasabing tiyak na gusto na nitong mamatay, ngunit binaliwala lamang ng protagonista ang kanyang pagmamaktol. Sinusubukan nilang pigilan siya, ngunit determinado siyang turuan ito ng leksyon, nag-aalok ng libreng pagpapaganda ng mukha ng walang anesthesia. At patuloy siyang nagpupumiglas sa mga humahawak sa kanya, ngunit napagtanto niyang walang saysay ang kanyang mga pagsisikap. Samantala, patuloy na binaliwala siya ng bata. Sa kabila ng pabirong sinabi, isa pa rin itong pamamaalam, at sa lahat ng halaga nito, mamimiss siya ng mukhang batang matanda. Hiniling niya na habang nabubuhay ang bata, huwag niya silang kalimutan. Sa isang sandali, tiningnan niya ng mabuti ang lahat ng taong iyon, halos tila may paghanga. Ngunit agad niyang iniurong ang kanyang mga paa, walang interes na alalahanin ang mga araw na iyon, iniwanan ang marami sa mga nagambag sa kanyang mahigpit na pagsasanay. Tinatahak ng batang lalaki ang kanyang landas, ngunit may bahagyang ngiti sa kanyang mukha. At mula sa kaibuturan ng kanyang puso, umaasa siyang hindi na niya muling makikita ang mga degeneradong iyon. Habang patuloy siyang sumusulong, ang lahat ay naglalaho hanggang sa liwanag na lamang ang natitira. Isang nakasisilaw na matinding liwanag. Ngayon ay nakahiga na siya. Tila may gamot na ibinibigay sa kanyang katawan sa pamamagitan ng intravenous. Walang ibang tao sa silid. Marahang sumasayaw ang mga kurtina sa banayad na hangin. Bahagya na lamang may galaw ang kamay na iyon. Sobrang hina ng kanyang katawan kaya halos hindi niya maidilat ang kanyang mga mata. Labis na pagsisikap ang kinailangan kaya sumuko na siya sa pagsubok. Sa wakas, bumalik ito sa lugar na iyon. May isang pintura na nakasabit sa dingding ng silid. Siya ang mahina at pinabayaang prinsipe, at ang kanyang buong pangalan ay Davy Alm. Ang Round Kingdom ay nasa silangang bahagi ng kontinente, isang maliit na bansa na nagluwal ng isang hindi gaanong mahalagang tagapagmana. Hindi tulad ng kanyang dating buhay, inakala niyang magkakaroon ng ilang pribilehiyo sa pagiging ipinanganak na maharlika, tulad ng isang balon ng luho. Ngunit malinaw na isa lamang siyang hanggal sa pag-iisip niyon. Akala niya ay magiging mapayapa ang kanyang buhay, hindi na pagtantong gaano kadelikado ang posisyon ng tagapagmana. Ang mga nagkutsaba laban sa kanyang pamilya ay naglagay ng lason sa kopa, at lumaki siyang palaging nasa ilalim ng atake. Dahil mahina siya, nanganganib din siyang mapatalsik sa pamilya. Sa kanyang mga alaala, nagsimula niyang maalala na may nagmamasid sa kanya at mas pinili niyang kalimutan ang bahaging iyon. Ang prioridad niya ngayon ay ang gumaling. Haharapin niya ang lahat ng iba pa mamaya. Maghintay ang tadhana dahil kapag gumaling na siya, magagawa na niya ang lahat.
Magagawa niyang talunin ang bawat isa sa mga nagkutsaba laban sa kanya, lalo na ang blonde na brat na iyon. Dahil ang protagonista ay sinanay ng mga bayani sa loob ng libu-libong taon. Umiiyak ng mag-isa ang kawawang bata. Ngunit tila may nakakita sa kanya. Isang taong nakakita sa baguhang nagtatago. Ikinagulat ito ng protagonista. Buisit, hindi man lang makaiyak ng payapa ang lalaki ng walang sumusulpot na anak ng, para istorbohin siya. Magpakatatag ka, aking protagonista. Isa ito sa mga bayaning nagsanay sa kanya, na alam ng bagbog sarado ang bata. Maganda pang ang panoorin. Kung pumunta lang siya rito para pagtawanan siya, hayaan na, sabi ng protagonista, dahil wala na siyang pasensya para sumagot. Sila ang mga malugod siyang tinanggap, para lamang baliwalain siya kalaunan ng mapagtanto nilang mahina at walang silbi siya. Ang totoo, labis siyang hindi komportable dito. Ngunit dahil mahina siya, kinailangan niyang tiisin ang lahat ng tahimik. At ngayon ay naroon siyang halatang nababahala. Hindi siya nagpunta sa lugar na iyon sa kanyang sariling kagustuhan at hindi niya rin talaga alam kung ano ang dapat niyang gawin. Sinubukan ng bayani na aliwin ang bata sa pagsasabing egocentric ang mga taong iyon at wala siyang kasalanan dahil hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng maging isang bayani at sinabi ng tunay na bayani roon na ang sagot sa tanong na iyon ang hinahanap ng lahat. Kaya oras na para sumaya ng kaunti ang baguhan. Sabi niya habang hinahawakan siya sa balikat dahil nagpasya siyang tutulungan niya itong hanapin ang sarili niyang sagot. Total, naging pamilya na sila. Ngunit hindi sumasang-ayon ang protagonista sa pahayag na iyon. Hindi pa niya kilala ang mga taong ito. Ang bayani sa kanyang harapan ay pinangalan ng Hercules at isa siyang eksperto sa kaligtasan. Mula noon, itatalaga niya ang kanyang sarili sa pagsasanay sa mahinang katawan ng bata. Hindi ikinatuwa ng protagonista ang balita dahil pinaghihinalaan niyang maaaring masakit at lubhang kakilakilabot ang proseso. Sinabi ni Hercules na kailangan nilang magkasundo, ngunit ang protagonista, desperado, ay nagsabing hindi pa siya nagbibigay ng kanyang pahintulot. Iyon ay panaginip lamang na puno ng kanyang mga lumang alaala. At ngayon ay nagising na naman siya. Nakareti pa rin siya sa kama, tumatanggap ng intravenous na gamot. Tila, talagang nangyari nga ito kahit papaano. Nakabalik na siya sa kanyang sariling mundo. Nakahiga pa rin, naririnig niyang bumukas ang pinto ng kanyang silid. Habang papalapit ang tao, sinusubukan ng protagonista na alamin kung gaano na siya katagal nakabalik. At sa lahat ng panahong iyon, isang tao lamang ang dumalaw at nag-alaga sa kanya, ang parehong katulong sa bawat pagkakataon. Siyempre, magiging ganoon ang mga bagay-bagay. Total, matagal na siyang nanatili sa ganoong kondisyon. Ngunit ang ideya na isang tao lamang ang nag-alaga sa kanya ay bumabagabag. Sa kanya, talagang ipinapakita nito na walang ibang nagmamalasakit. Gayunpaman, dapat siyang maging mas mapagpasalamat. Talagang ipinapakita nito na walang ibang nagmamalasakit. Gayunpaman, dapat siyang maging mas mapagpasalamat. Hindi bababa sa may nag-aalaga sa kanyang katawan, na nananatili sa ganitong kalagayan. Idinilat ang isang mata, sinubukan niyang tingnan kung ano ang nangyayari sa kanyang silid. Sinubukan niyang bumangon sa kama. Napakahirap pa ring igalaw ang kanyang katawan, at maraming bagay siyang kailangang suriin kaagad. Ang unang bagay na ginawa niya ay abutin ang isang kalendaryo. Total, kailangan niyang malaman kung anong araw na at gaano katagal na ang lumipas. Ika-278 na araw na ng taon. Baldis, naman. Sobrang hirap ba sa may akda na mag-recycle din ng mga batayang konsepto tulad ng kalendaryo? Naiintindihan na namin na isa itong mundo ng pantasya. Gayunpaman, 6 na buong taon na ang nakalipas mula nang tamaan siya ng pana na iyon. Hawak pa rin ng bata ang kalendaryo sa kanyang kamay at nagsimulang mag-isip, inaalala ang araw nang tamaan siya sa likod ng mga panang iyon. Ibig sabihin, 6 na taon na ang nakalipas mula nang atakihin siya. At oras na para pagbayaran ito ng isang tao. Hindi na siya maaaring bumalik sa pagiging parehong kaawa-awang tao, kaya kailangan niyang manatiling nakatuon sa lubos na paggaling. Tinitingnan ang sarili niyang kamay, nagpasya siyang oras na para magsimula. Ikinuyong niya ng mahigpit ang kanyang kamao sa lahat ng lakas na makakaya niya. Binigyan ang kanyang katawan ng utos na pagalingin ang sarili. Pagkatapos noon, ibinukan niya ang kanyang kamay, naghihintay ng resulta, hanggang sa napagtanto niyang walang nangyari. Talagang wala.
Hindi niya maintindihan kung bakit walang nangyayari. Kahit man lang sana, mayroon. Nakatingin ang protagonista sa kanyang mga kamay nang lumitaw ang isang liwanag sa kanyang harapan. Sinabi ng heroine na maraming banal na kapangyarihan ang dumadaloy sa kanyang mga kamay. Hindi naman iyon masamang bagay, ngunit kailangan niyang matuto ng tungkol dito. Maaari siyang maging pinakamahusay sa pagkontrol sa uri ng kapangyarihang iyon. Ang banal na kapangyarihan ay talagang kahanga-hanga. Nagmumula ito sa isang Diyos na namamahala sa kadalisayan at kalusugan. Tanging ang mga minamahal ng Diyos na ito ang maaaring tumanggap ng ganoong kapangyarihan. Si Daffy ang nagturo sa protagonista kung paano ito gamitin. Kinailangan niyang pag-aralan ang lahat ng mag-isa, at salamat sa kanyang pagsisikap, natuto ang protagonista ng isang bagay. Ang pinakamalaking problema ay ang kanyang orihinal na katawan ay nanatiling hindi aktibo sa loob ng 6 na taon. Sa kabila ng mga hamon, ang lahat ng karanasan niya ay nakaimbak sa kanyang kaluluwa. Ngunit ang kanyang katawan ay labis pa ring hamina, kaya kakailanganin niya ng mas maraming oras bago niya magamit ang kanyang buong potensyal. Kahit ang pinakapangunahing kakayahan sa pagpapagaling ay hindi gumagana dahil ang kanyang katawan ay kasing sira na ng isang lumang kotse. Paulit-ulit niyang sinusubukang gumamit ng magic sa pagpapagaling. Sa ibang pagkakataon, sumuko na sana siya sa puntong ito, ngunit ang kanyang determinasyon ay napahusay na. Tinakat pa niya ang sarili niyang katawan. Mabuti pang maging kapaki-pakinabang na ito kaagad o magkakagulo ang mga bagay-bagay. Pagkatapos ng panloob na dialogong iyon, sa wakas ay nagawa niyang isagawa ang kanyang unang spell. Hindi niya maaaring sayangin ang gayong malaking pagkakataon, matagumpay na pinagaling ang kanyang sarili gamit ang magic sa pagpapagaling. Sa wakas, nagkaroon siya ng lakas upang tumayo sa kanyang sariling mga paa. Tunay na kahanga-hangang nagawa niya ito dahil ngayon ay nagagamit na niya ang banal na kapangyarihan sa kanyang sariling katawan. Ang iba pa niyang mga kakayahan ay babalik. Sa sandaling ganap na niyang maibalik ang kanyang katawan. Ang unang ginawa ng bata ay lumapit sa bintana, nadarama ang banayad na simoy ng hangin na humahaplos sa kanyang mukha. Bukod dito, ang tanawin niya sa kaharian ay tunay na maganda. Matagal na rin mula nang huli niyang makita ang araw. Iyon ay nagbigay sa protagonista ng isang kahanga-hangang ideya. Ngayon na may nakakalokong ngiti sa kanyang mukha, iniunat niya ang kanyang 2 braso, nakabukas ng malapad ang mga kamay. Sa lahat ng kapangyarihang mayroon siya sa kasalukuyan, sasambahin niya ang araw. Bago niya matapos ang anumang ginagawa niya, nakarinig siya ng kakaibang tunog. Nabasag na seramika. Ito ang katulong na nahulog ang plato. At pagkatapos noon, nagsimula siyang sumigaw. Natigilan ang bata, nabigla rin. Nagduda ang babaeng iyon. Siya ba talaga ang prinsipe? Talaga bang maayos na siya? Nais ng bata na sana ay hindi siya nakita sa ganoong sitwasyon. Labis siyang napahiya. Nais niyang bumalik sa pagiging comatose. Mabilis na kumalat ang balita na siya ay nagising na. Dumating ang doktor upang tingnan siya. Matapos siyang suriin, sinabi ng doktor na medyo kakaiba dahil ang kondisyon ng prinsipe ay ganap na nawala. Sinubukan ng batang lalaki na ngumiti ng palihim, itinatago ang pinagmulan ng kanyang biglaang paggaling. Dahil sa biglaang paggaling na iyon, nagtanong pa ang doktor ng ilang karagdagang katanungan, ngunit ang tanging naramdaman ng bata sa sandaling iyon ay pagod. Iyon ang nagpatanto sa doktor. Sa ibang panahon, mas formal sana ang ating protagonista sa pakikipag-usap sa isang nakatatanda. Sa katunayan, namimiss pa niya ang mga ganoong kaugalian. Ngunit ngayon, kailangan niyang kumilos na parang isang maharlika, kahit na maharlika mula sa pinakamaliit na kaharian sa kontinente, at sa kasalukuyan siya ang pangunahing tagapagmana ng trono. Isang babaeng puno ng inggit ang pumasok sa silid na nagsasabing tunay ngang kahanga-hanga ang kanyang paggaling. Sinimulan niyang lapitan ang ating protagonista upang suriin din siya. Alam na alam niya kung sino ang mapagmataas ngunit lubhang kasuklam-suklam na babaeng iyon. Si Lyons ang kasalukuyang reyna, ang responsable sa paglason sa ina ng protagonista. Mula ngayon, tawagin na natin siyang ang mapagtanim. Naroon din ang kanyang mga anak, ang pangalawang prinsipe, natatawagan nating ang mainggitin, at ang ikatlong prinsipe, si Bullhead. Tiningnan ng mainggitin ang ating protagonista ng may pagmamataas. Lahat sila ay dumating upang tingnan kung totoo ang mga chismis, at ipinaliwanag ng protagonista na napakahina pa rin ng kanyang katawan.
Ang mapagtanim ay nagkaroon pa ng kapalaluan na tanungin kung nakita niya kung sino ang nagpaputok ng mga panang iyon, ngunit hindi siya sigurado kung sino iyon. Nagmula ang mga iyon sa malayo. Pagkatapos ay tinanong niya kung may nahuli na, dahil malinaw na iyon ay isang tangkang pagpatay sa tagapagmana. At tinitigan ng malalim ang mainggitan, gusto niyang malaman kung anong uri ng parusa ang matatanggap ng ganoong tao. Habang halos damumi na sa takot ang mainggitan, sumagot ang mapagtanim na walang sino man ang naaresto. Bukod dito, ang investigasyon ay ganap ng isinara. Dahil wala na silang ibang gagawin doon, umalis na sila. Nagawa na ng doktor ang lahat ng makakaya niya, ngunit naniniwala siyang ganap ng gagaling ang ating protagonista sa loob lamang ng ilang araw, at ngayon ay iiwan na niya ito sa silid upang matapos ang kanyang paggaling. Tila, umalis na sa silid ang pamilya ng mapagtanim. Sinabi niya na mas mabuti pa sana kung nanatiling nakarete o namatay na ang protagonista. Tinanong niya kung nababahala na ba siya ngayong ang mantsa sa kanyang mata ay muling nabuhay. Takot na takot, sinabi ng mainggitan na ang protagonista ay isang mahinang tagapagmana. Dahil nanatili itong comatose, dapat niya silang turuan kung paano tumanggap ng mga pana sa likod. Tama, sa wakas, umalis na sa silid ang naiinggit na pamilya. Kahit mula sa labas, naririnig ng ating protagonista ang kanilang panlalait tungkol sa kanya. Kaya, nagsimula siyang mag-focus sa isa sa kanyang mga kamay. Sa lahat ng panahong ito, gumagamit siya ng banal na mahika. Ngunit walang nakapansin, marahil dahil sa napakalaking agwat ng kapangyarihan. Ang unang layunin ng protagonista ay wasakin ang pamilya ng mapagtanim, ngunit pagkatapos niyang makita sila ng personal, nagbago ang kanyang isip. Para itong elepante na dumudurog sa ilang langgam. Marahil ay nahasa ang kanyang ugali sa mga taon ng pagsasanay, ngunit nararamdaman niyang napakaliit ng paghihiganting ito. Gayunpaman, nagpasya na siya kung ano ang kanyang gagawin. Hindi niya lamang ito bibigyan ng prioridad ngayon dahil ang pinakamalaki niyang layunin ay ang ganap na gumaling. At pagkatapos ng napakatagal na hindi pagkain, iniisip niya kung ano ang kanyang susunod na pagkain. Oras na para gawin ang unang pagbabago sa kanyang anyo. Kaya, bilang unang hakbang, pinutol niya ang kanyang buhok na parang rocker noong dekada 2080. Nakakakilabot na desisyon. Ilang linggo na ang nakalipas mula nang simulan niyang gamitin ang kanyang banal na kapangyarihan. At upang mapabilis ang kanyang paggaling, nag-eehersisyo rin siya. Gayunpaman, napaka-boring ng kanyang routine. Walang nakakatuwang gawin. Gayunpaman, dahil nakatuon siya sa sirkulasyon ng kanyang mana, napakabilis ng kanyang paggaling. Bukod dito, dinadagdagan niya ang kanyang kaalaman, pinag-aaralan ang necromancy at tradisyonal na mga kasanayang medikal dahil pareho itong nagsasangkot ng malalim na pag-unawa sa katawan ng tao. Ngayon, ang protagonista ay maaaring gumawa ng ilang talagang cool na bagay sa pamamagitan lamang ng pagtitik ng kanyang mga daliri, tulad ng pagdaloy ng tubig sa paligid ng kanyang katawan. Tunay, ang paggamit ng mahika ay nagpapadali sa buhay. Habang siya ay abala, may nagsabing may mensahe para sa kanya. Ito si Amy, nakara-rating lamang. Dinala na rin ang kanyang pagkain at hindi ito mukhang nakakagana. Isa lamang itong ordinaryong sabaw na samire sa inaasahang pagkain ng isang masarap na bagay, mas masakit pa kaysa sa mga panang tumama sa kanyang likod. Dahil itinuturing pa rin siyang pasyente, pinakikitunguhan siya na parang isang matandang lalaki. Dahil walang magawa si Amy tungkol dito, humingi siya ng paumanhin sa prinsipe. Hindi sapat ang mga sustansyang iyon. Kaya, inutusan niya itong magdala ng 5 karagdagang serving. Ngunit pagkatapos niyang ubusin ang kanyang plato, napagtanto niyang kailangan niya ng 10 bahagi, na labis na ikinagulat ng katulong. Pinigilan ang kanyang pag-aalinlangan, tiniyak mo sa kanya na ayos lang. Makakakain niya ang lahat ng walang nasasayang. Salamat sa healing magic, napakabilis ng kanyang panunaw. Tila, ang protagonista ay naging isang makina ng pagdumi. Gayunpaman, talagang nararamdaman niyang bumubuti ng bumubuti ang kanyang katawan, ngunit pagkain sa loob, pagkain sa labas. At ang isang taong kumakain ng ganoon ay kalaunan ay kailangang pumunta sa banyo. Hindi bababa sa hindi siya constipated. Mas malala pa iyon, nakaupo sa isang silya, nakasuot siya ng salamin at nagbabasa ng ilang bagay. Nauwi siya sa pagharap sa isang hindi inaasahang problema. Humingi ng paumanhin ang katulong sa prinsipe,
ngunit alam niyang wala siyang kasalanan sa anumang bagay. Isang invoice ang ipinadala sa kanya, kailangang bayaran ng prinsipe ang kanyang kinakain. Kaya, tinanong niya ang katulong kung ilang staff ang nagtatrabaho roon. Medyo nahihiya, sinabi niyang siya lamang ang nagtatrabaho sa lugar na iyon, na ikinagulat ng protagonista. Medyo problema iyon, ngunit hindi naman talaga ito bumabagabag sa prinsipe. Maraming prinsipe ang nanirahan sa bahay na iyon noon, ngunit ngayon ay isang katulong na lamang ang namamahala. Napagtantong kailangan niyang pamahalaan ang lugar, tinanong niya kung magkano ang pondong inilaan sa kanila. Sinabi ng katulong na nakatanggap sila ng 6,000 gintong barya, ngunit sa kasalukuyan ay 10 na lamang ang natitira. Dahil labis siyang naghinala, tinanong niya kung ano ang dapat nilang buwanang budget, at sinabi ng katulong na dapat silang tumanggap ng 500 barya, ngunit ang talagang natanggap nila ay mas mababa sa 100. Ang unang naisip ng ating protagonista ay mayroong kumukurakot ng pondo. Pagkatapos ay nabahala siya sa sweldo ng katulong at tinanong kung ano ang kalagayan nito. Ayaw na niyang magtanong ng 2 beses. Itinuring niyang mahalagang malaman kung binabayaran ba ito ng patas. Medyo nag-aalangan ang dalaga na sabihin, ngunit natatanggap lamang niya ang 1/4 ng kanyang buong sweldo sa pagtatrabaho lamang para sa prinsipe. Sapat na patunay iyon na mabuti siyang tao. Ngunit medyo naive pa rin siya. Ang mga katulong na tulad niya ay madalas na nagiging pag-aari ng mga maharlika. Si Amy mismo ay anak ng isang baron. Naging katulong siya dahil sa ilang komplikasyon sa buhay at ngayon ay nag-aasikaso ng maliliit na gawain. At sa nakalipas na 6 na taon, nakatuon siya sa pag-aalaga sa prinsipe. Sa kabila ng lahat ng hirap, masarap malaman na may isang taong tapat sa kanyang panig. Sinabi niya rito na kunin ang bahagi ng kanyang sweldo na hindi niya natatanggap. Labis na nagtaka ang katulong, ngunit hindi nagpatinag ang ating protagonista. Hiniling din niya rito na huwag na siyang tawaging prinsipe. Masyado itong formal. Hindi sanay ang katulong doon at sinubukang tumutol ng kaunti. Gamit ang buo niyang pang-akit, sinabi ng protagonista na ang formalidad ay nagpapalayo sa kanila sa isa't isa. Ang lalaki ay isang player, kaibigan ko. Ngunit makatuwirang maging mabait siya sa tanging taong sumuporta sa kanya sa lahat ng ito. Nagpunta siya sa opisina ng maharlikang pananalapi. Hindi niya inaasahang kailangan niyang gawin ito ng personal, ngunit kailangan niyang lutisin ang kanyang mga problema. Kahit na nagpunta siya roon, hindi pa rin niya nakikita ang kanyang sariling ama. Hindi sigurado ang katulong kung dapat ba niyang sabihin dito ang tungkol sa nawawalang pondo dahil kung malalaman ng Reyna, magdudulot ito ng malaking problema. Lubos na batid ng protagonista ang maling gawain at ang panganib na kinakaharap ng kanyang katulong, ngunit hindi niya balak umatras. Sinabi niya rito na huwag magambala at manatili sa kanya. Baka maiwan ito. Ang totoo, wala siyang nararamdamang iba kundi paghamak sa kanyang ama na walang ginawa pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang asawa. At tila interesado siya sa katulong na nag-alaga sa kanya sa nakalipas na 6 na taon. Sa pakikitungo sa opisyal ng pananalapi, naharap ang protagonista sa napakaraming burokratikong proseso. Sinabi ng lalaki na wala siyang magagawa tungkol sa mga pondong nailabas na. Ang makita lamang ang bigot ng tamad na burokrate na iyon ay sapat na upang labis na inisin ang ating protagonista. Pagkatapos ay sinimulan niyang tingnan ang mga libro sa loob ng opisina ng pananalapi. Pinaghihinalaan na niya ito, ngunit parang minamaliit siya ng mga taong iyon, maging ang kakilakilabot na clerk na may bigot. Ngunit sawang-sawa na ang protagonista sa lahat ng iyon at bumagsak sa isa sa mga armchair nang walang pakialam. Bumantong hininga siya ng malalim sa sitwasyon. At may seryoso at matalim na tingin, tinanong niya kung pinaglaloloko ba siya ng clerk. Hindi lamang ang clerk na iyon, kundi ang lahat sa silid ay nagulat sa kanyang reaksyon. Pagkatapos ay dumiretso siya sa punto at tinanong ang clerk kung bakit hindi niya natatanggap ang lahat ng kanyang mga barya. Sinabi ng clerk na binabawasan nila ang mga gastos sa maintenance sa kastilyo. Tila, lahat ng mga maharlika ay ginagawa ang parehong bagay. Muling bumantong hininga, sinabi ng protagonista na talagang sinusubok ng clerk ang limitasyon ng kanyang pasensya dahil ang lugar na tinitirhan niya ay walang anumang maintenance. Mukhang pinabayaan at inabandona ang lahat. Kaya, naghihintay siya ng paliwanag mula sa clerk tungkol sa sitwasyong ito, lalo na kung saan talaga ini-invest ang pera. Sa harap ng isang maharlika, kahit na isa itong halatang galit,
walang magawa ang clerk kundi sumunod. Hindi karaniwan para sa mga prinsipe na magkaroon ng kamalayan sa kanilang sariling pananalapi, at dahil doon, hindi naging handa ang accounting clerk. Ang kanyang sagot ay ganap na walang silbi. Sinabi niyang hindi pinangangasiwaan ng Departamento ng Pananalapi ang mga bayad sa maintenance. Kahit patuloy na magtanong ang prinsipe, ang opisina na iyon ay namamahala lamang sa budget. Wala sila roon para mamigay ng pera. Inaasahan na ng protagonista na makarinig ng ganoong bagay. Sinabi niya na kahit anong departamento, palagi silang makakahanap ng ibang sisisihin. Dahil tapos na siya sa kanyang pakay doon, aalis na siya. Tinanong ng finance clerk kung papunta ba siya sa departamento ng maintenance. Ngunit walang dahilan ang prinsipe para pumunta roon dahil alam niyang parehong paliwanag lamang ang ibibigay nila. Ipapasa lamang ang sisi sa ibang departamento para bumili ng mas maraming oras, at inirekomenda niya sa clerk na gamitin ang kinurakot na pera para ibili ang sarili niya ng kahit ano. Pabalik sa mga pasilyo, sarkastikong nagkomento ang ating protagonista kung gaano kaganda ang maintenance ng lugar. Talagang mahirap makitungo sa mga maharlika, lalo na kung isasaalang-alang kung gaano kalaki ang sweldo ng mga clerk na iyon. Kahit na tumatanggap lamang ng bahagi ng kanyang sweldo, patuloy na nagtatrabaho si Amy para sa kanya. Tinitingnan ang kanyang katulong ng may magiliw na tingin, tinanong niya kung maaari ba itong kumuha ng espada para sa kanya, na labis na ikinagulat ng dalaga, ngunit ipinaliwanag niyang hindi niya balak sugatan ang sinuman gamit ang sandata at nagsimulang tumawa sa reaksyon nito. Talagang natakot ito. Gayunpaman, sinabi ng katulong na kukuha siya. Hindi nagsinungaling ang protagonista sa kanya. Wala siyang balak sugatan ang isang tao. Ang kanyang puputulan ay hindi man lang nararapat tawaging tao. Aktibo na ang violence mode ng protagonista. Dahil nasa marupok siyang posisyon, kung magsisimula siyang manakit ng mga tao nang walang dahilan, magiging malaking problema iyon. Mapapatapon siya agad, dahil sasabihin ng mga maharlika na nababaliw na siya. Walang paraan na pahihintulutan nila ang ganoong mga aksyon. Ngunit walang balak ang ating protagonista na manatili sa isang mahinang posisyon sa harap ng bulok na maharlikang ito. Pagkatapos ng ilang pagsisikap, nagawa niyang manghuli ng isang baboy ramo. Hindi maintindihan ni Amy kung paano niya iyon nagawa. At sinabi ng ating protagonista na nagkataon lamang niyang nakita ang hayop sa harap ng kastilyo. Iyon ay isang kasinungalingan. Hinuli niya ang hayop na iyon, ngunit magpapanggap siyang mahina at hiniling sa katulong na kumuha ng plato at isang waterproofing agent kung mayroon sila. Ngunit mas nag-aalala ang katulong sa ibang bagay na nakakuha ng interes ng prinsipe. Sinabi niyang hindi niya maaaring pahintulutan na damaykit ang dugo ng hayop sa maharlikang kamay. Bukod dito, hindi niya maaaring pahintulutan siyang katayin ang bangkay. Maaaring magresulta ito sa pagkasugat niya. May hawak na kutsilyo, sinabi ng ating protagonista na ayos lang. Walang nanonood para mas lalo siyang mag-alala. Hindi niya makausap ang hari sa ngayon dahil sa political scheduling. At wala rin siyang gaanong magagawa sa ibang mga departamento. Ginagawa ng Reyna ang lahat ng makakaya niya para pahirapan ang kanyang buhay. Ngunit ang ating protagonista ay isang eksperto sa kaligtasan. Total, sinanay siya mismo ni Hercules. At ngayon, ang baboy ramo na iyon ang kanyang magiging hapunan. Ang panganib na idinulot nito ay baliwala sa kanya. Sa silid ng mapagtanim na Reyna, patuloy niyang pinag-iinit ang kapitan ng kanyang kaluluwa. Gusto niyang malaman kung ano ang binabalak ng prinsipe. Napansin niyang simula nang magising ang protagonista, kakaiba na ang kanyang ikilos. Ayon sa mga doktor, bahagya ng makalakad ang prinsipe. Maaaring tumagal ng isang buong taon bago siya gumaling. Sinabi ng alipin na walang dahilan para pagdudahan ang impormasyong iyon. Tinitingnan ng mariin ang alipin, hindi sumang-ayon ang mapait na Reyna. Ang aliping iyon ay kabilang sa isang guild ng mga mamamatay tao, ang Black Moon. At kahit na ginagamit niya ang kanilang serbisyo, hindi pa rin mapalagay ang mapait na Reyna sa paligid nito. Idinagdag din niya na ang kanyang mga kasamahan ay mediocre. Tungkol sa prinsipe, ang mismong anak na inabandona ng hari, hindi siya naniniwalang may magbabago, kahit pagkatapos ng lahat ng mga taong ito. Naniniwala siyang nasa palad niya ang buhay ng tagapagmana. Hindi bababa sa ganoon dapat ang mga bagay-bagay. Ngunit lumalaki ang kawalan ng seguridad ng mapait na Reyna. May gustong sabihin ang mamamatay tao sa Reyna.
Inirekomenda niya na huwag insultuhan ng Reyna ang kanyang mga kasama anuman ang kanilang uri. Nang marinig ito, umatras ang Reyna, na sinasabing ipinapahayag lamang niya ang kanyang mga alalahanin. Naniniwala siyang maaari niyang pigilan ang mga plano ng prinsipe anumang oras. Ngunit kung hindi magiging ayon sa plano niya ang mga bagay-bagay, may isang magbabayad. Itinapon ang natitirang tsaa mula sa kanyang tasa sa sahig, pinaalis niya ang alipin. Ang Reyna ay nagiging mas at mas hilig na alisin ang prinsipe, at ang alipin ay naghihintay lamang sa kanyang utos. Samantala, sa tirahan ng tagapagmana, siya at ang kanyang alipin ay nagkakaroon ng napakasarap na hapunan. Ang landas ng mana ay parang pagtahi ng karayom sa maraming hibla. Lumilikha ito ng daloy ng napakaingat. Hindi bababasa, iyon ang itinuro sa kanya. Ang pinakamahirap na mga landas ay ang mga ugat at ang utak mismo. At kung ayaw mong mabulag ng hindi sinasadya, dapat mong bigyang pansin ang leksyong iyon. Ang kanyang guro ay isang paring babae na mahilig maglasing. Kaya niyang hatiin ang karagatan sa isang salita lamang, at labis siyang nasiyahan sa pagsasanay na iyon. Mayroon ding isang mage na napakaliit kaya ang tanging nakikita niya ay ang baston na dala nito. Ang nangangasiwa sa lahat ng pagsasanay na iyon ay isang diyosa na responsable sa kalusugan ng protagonista. Ang mga taong iyon ay hindi lamang naroon para magmasid. May tulong na darating sa ilang anyo. Ang mga imaheng ito ay pumasok sa kanyang isipan, mga alaala lamang mula noong nagsimula siyang magsanay at nang simulan niya iyon. Ang eksperimentong hindi na niya gustong ulitin pa. Sa labas, nasa hardin siya. Tinanong ng katulong kung ano ang hinahanap niya roon ng araw na iyon. Maganda at kaaya-aya ang panahon, kaya naman kahit ang kagubatan ay mukhang mas elegante. Sinabi ng ating protagonista sa katulong na maaari na itong umalis, at kung may humahanap sa kanya, dapat itong ipaalam. Ngunit hiniling niya rito na huwag masyadong magpagod sa kanyang mga gawain. Ang mabuti ay unti-unti na itong nasasanay sa routine ng prinsipe. Tumanggi pa rin itong kumain kasama niya, ngunit mas panatag na ito kaysa dati, tinutulungan siyang magkaroon ng mapayapang mga araw habang tinatapos niya ang kanyang paggaling. Nakaupo sa gitna ng hardin, naghahanda ang ating protagonista na simulan ang proseso. Pinagtutuunan ang kanyang mahika, lumitaw ang isang mana field sa paligid ng kanyang katawan. Sa loob ng field na ito, nagsimulang mabuo ang maliliit na dilaw na enerhiya hanggang sa nagsimula itong umikot sa katawan ng protagonista, at nanatili siyang lubos na nakatuon. Sa prosesong iyon, sinisipsap niya ang mana mula sa kalikasan mismo. Ang teknik na ito ay tinatawag na mana breathing. Natutunan niya ito mula sa Diyos ng mga mage, si Odin mismo. May limitasyon kung gaano karaming mana ang maaaring itago ng isang katawan, kaya naman dapat gawin ang pagsasanay na ito araw-araw. Ang kahangahangang bahagi ng teknik na ito ay pinahihintulutan nito ang pag-unlad na aabutin ng ilang buwan na makamit sa loob lamang ng ilang araw. Kung matutunan ng kaharian ang teknik na ito, magdudulot ito ng revolusyon. Ngunit walang balak ang ating protagonista na ibahagi ang kaalamang iyon, lalo na dahil hindi ito isang bagay na madaling makamit.